Attorney, inyo pong napanood, inyo pong malamang nabasa yung kanyang supplemental affidavit na binasa po nitong si Sir Ramil Madriaga. Anong inyong reaksyon? Reaksyon, hindi nakakagulat na puro kasinungalingan na naman ang sinabi niya dahil alam na namin to nung unang affidavit niya pa lang, na patunayan na natin dun sa filing ng perjury complaint na wala silang personal or professional relationship nitong ni VP Sara at kumpleto po tayo sa ebidensya para patunayan ito. Kaya kahapon, alam natin kung may idadagdag siya kasi nungalingan din. And mapapatunayan din namin sa tamang panahon na false. False ulit. Oo. Attorney, doon po sa magkakilala sila, meron siya mga inilabas na mga, kasi may video greetings, happy birthday, no? Opo, isa yun. Oo, and then meron din pong mga event, no? Kasi kung picture lang naman, madali yun kahit na sino pwede magpa-picture. Pero yung pong sinasabi na sa buo daw po na testimonya ni Madriaga, sa iba ang napatunayan lamang niya na sila ay magkakilala ni VP Sara kasi sa mga pictures at saka sa video. Ano po masasabi niyo doon? Unang-una doon sa birthday greeting, no? Tingin ko nga, yun ang nagpapatunay na hindi sila magkakilala. Kasi kung tunay kayong magkakilala, sabi niya, 2018 pa lang, magkakilala na sila, nagtatrabaho na siya para kay VP Sara. Eh, hindi mag-greeting ng ganun si VP Sara, yung parang fan sign na greeting. At saka, nakausap na rin po natin yung kumukuha ng video sa opisina ni VP Sara, itong mga birthday greeting. At handa po siyang ipakita kung gaano po kadami ang birthday greetings na yan na sabay-sabay binidyo ni VP Sara para doon sa mga supporters na nag-request ng greetings na hindi naman niya kilala talaga. Pati na the fact na yung mga greetings na gano'n, para lang yun doon sa mga hindi niya kilala. Kasi yung mga kaibigan niya or katrabaho niya, syempre tatawagan niya na lang yun or pupuntahan niya. Hindi ko na. Tapos, itong mga virtual meetings naman, syempre virtual meetings kasi ang totoo lang sa sinabi ni Madriaga kahapon is binuo niya itong Easy Pilipinas na campaign or volunteer support group na sumuporta sa kandidatura ni VP Sara noong 2022. Ngayon, pero yung support groups po na yan, napakadami po niyan. So, hindi po yan kilala lahat ni VP Sara. At saka, while true na siya po ang bumuo ng Easy Pilipinas, hindi po totoo na inutusan siyang buuin yan or na pinondohan siya either ni VP Sara or ni Pangulong Duterte. Ano pong pruweba natin? Ang pruweba po natin ay isang text message mula kay Attorney Ryan Kilala na nakilala ni VP Sara sa San Sebastian Law. Fourth year law student noon si VP Sara. Ito naman si Attorney Kilala ay Associate Dean ng San Sebastian Law. Si Attorney Ryan ang nag-request kay VP Sara kung pwede niyang paunlakan yung Easy Pilipinas na makipag-virtual meeting sa kanila. So, anong pinapatunayan nun? Diba, kung kilala mo talaga si VP Sara, nagtatrabaho ka sa kanya for 3 years na at the time, bakit kailangan mo pa dumaan kay Attorney Ryan para magkaroon ng virtual meeting with VP Sara? So, ang importante ding malaman ng tao is, number one, nasa perjury complaint na po yan, na final namin nung Marso pa sa Office of the City Prosecutor of Taguig. But more importantly, Manong Ted, yung perjury complaint na yan, all 340 pages of it, kasama lahat ng supporting testimonies and documentary evidence. Nasa House Justice Committee din yan kasi binigay yan sa kanila kasama nung answer ad cautelam ni VP Sara. So, alam po nila lahat ng ebidensya laban kay Madriaga, nagbubulag-bulagan po sila. Yes po. Attorney, kahapon din po sa naging affidavit nitong si Madriaga, ito yung pumukaw sa atensyon ko. Meron siya sinasabi na
ginamit siya noong termino ng dating Pangulo para maging dummy sa paglilipat po nitong malalaking halaga ng pera. And then pumayag Yes. din po siya, pumirma siya nitong waiver for the bank secrecy rights. Kayo po ba sa kampo dyan ni VP Sara, very confident kayo na kahit ipakita itong mga bank transactions nitong si Madriaga, wala siyang mapapatunayan na koneksyon sa mga Duterte? Oo, DJ Chacha, kasi ano bang sinabi niya? Ginamit daw siyang dummy, tapos yung mga bank accounts pinangalan daw sa kanya. Mm. So kapag nag-sign ka ng waiver, anong mapapatunayan mo? Ang mapapatunayan lang doon is nasa pangalan nga ni Madriaga yung accounts at kung ano yung laman ng mga accounts at labas-pasok. Pero whether makokonekta mo yun kay Pangulong Duterte or kay VP Sara, paano mo papatunayan yun? Hindi naman makikita yun sa bank account. transaction document. Sa statement of account mo, for example, DJ Chacha, statement of accounts natin. Yung labas-pasok ng pera, meron, pero kung kanino galing, hindi naman pinapakita. So, kahit pa ipakita ito sa publiko, kayo po ay confident na walang lalabas doon, na kahit may mga sinasabi niyang milyong pisong halaga na nandun sa bank account niya, hindi ito nanggaling sa kahit anong bank account ni VP Sara o ng dating Pangulo. Tama po. Gimmick lang po yan, yung bank waiver na yan, kasi wala talagang mapapatunayan. In fact, kung may mga kaperahan dyan na milyon-milyon, tandaan po natin, nakakulong yan si Ramil Madriaga for kidnap for ransom. Yun po ang negosyo ng mamang yan. So, kung may kaperahan doon, baka yun proceeds po ng kidnap for ransom. So, ano ang reaksyon po ng kampo ni VP Sara doon naman sa sinasabi na plano na pag umano nga ay pabaksakin si Marcos Jr., pati nga kay Trillanes, kaya si Trillanes po, si former senator, ay imbitado sa next hearing? Yun nga po considering the source, hindi po kami naniniwala at tingin ko mapapatunayan din pong nagsisinungaling siya tungkol sa mga bagay na yan. Kasi so far, kasi siyempre nag-monitor tayo buong araw. Right after, may mga tumatawag na mga gustong tumulong. Pero so far, sa mga nakausap ko na malapit na tao kay Pangulong Duterte, wala silang kilalang Ramil Madriaga. Kasi nga po. Sa tamang panahon, ilalabas po namin yung mga pruweba na imposible yung mga nasabi ni Ramil Madriaga tungkol kay Pangulong Duterte, pati na rin kay VP Sara. At yun kasi yung problema kay Ramil Madriaga, problema ng kampo nila at regalo naman sa amin is wala silang katibayan dun sa mga mabibigat na paratang. Ang napakita nilang na mga ebidensya nga is itong mga birthday greeting na hindi naman nagpapatunay na mapagkakatiwalaan ka ng sensitibong trabaho. Diba? Intelligence work daw, in security, transporting cash. Diba? Bakit naman siya pagkakatiwalaan? Ang daming VP SPG o VP DepEd officers and personnel na maaring pagkatiwalaan sa mga ganong klaseng sensitibong trabaho. Meron na po tayong certification mula sa mga opisinang yon na wala pong Ramil Madriaga na konektado o empleyado. Kahapon po kasi, attorney, kami nga po nanonood rin. Nung una, kasi nga, gusto ho namin na mayroong pong miyembro ng komite na magtanong na malaliman, kumbaga to test the credibility of the witness. No? Unfortunately, mukhang may panuntunan sila doon na clarificatory questions lang. Alam niyo yun? Ano ang inyong reaksyon doon sa ganun pong uri ng sistema na parang hindi mo man lang matest yung kanyang kredibilidad? Ang pinapatunayan nun, Manong Ted, is sinisiraan lang nila si VP doon sa, di ba, pinapakita nila yung upuan niya, yung upuan niyang walang nakaupo. Di ba, may reserve silang upuan para kay VP Sara doon sa hearing, tapos mayat-maya, pinapakita nila na, hindi dumalo si VP Sara kahit binigyan natin siya ng pagkakataon. So, pinapatunayan lang ng proseso na ginamit nila kahapon na walang punto. Kasi kung pumunta doon si VP Sara to test the credibility of Ramil Madriaga, di pala pwede. Hindi naman pala pwedeng mag-probing questions. At sa akin, katawa-tawa din na
Meron pa silang moro-moro doon na may isang congresswoman na nagsabi na plea siya sa members ng committee na let's confine ourselves to the impeachment complaints. Wag na tayong magtanong ng probing questions kasi hindi natin trabaho yan. Pero bawal mag-probing questions, pero isang supplemental affidavit na mas mahaba pa sa original affidavit na hindi naman kasama sa impeachment complaint, pwede. Tapos, hindi mo pwedeng i-test yung credibility ng umama dun sa supplemental affidavit. So, di ba? Naglolokohan lang sila dun. Attorney Salvador, singit lang po ako, Manong Teda. Ang sinasabi nila dyan, even before pa, gusto ko marinig tugon nyo dito clarificatory hearing ito, ang cross-examination kay Madriaga ay sa Senado pa daw po mangyayari kung aakyat sa Senado ang impeachment. Anong tugon nyo po doon? Hindi, yun nga. Tama naman po yun. Pero ang masama is ginagamit nila yung paggamit ni VP Sara ng karapatan niya na hindi tumalo sa House Justice Committee bilang sandata. Diba, ginagamit nilang weapon ito na kita mo, duwag to, hindi sila nagpapakita sa hearing kahit binigyan sila ng pagkakataon. Pero sabi ko nga, sila yung duwag, sila yung takot kasi ayaw nilang lumaban ng patas. Kasi kung patas ang labanan, hindi nila matatalo si VP Sara sa impeachment man o sa eleksyon. Okay, so sir, bakit ba ayaw humarap ni VP Sara dyan sa hearing na yan? Kahit na po itanggalin mo si Madriaga sa equation, bakit ayaw niyang humarap? Ano pa pong punto kasi? 'Di ba? Pre-judge na po ito halatang halata naman po. So ano pang mangyayari doon? Hindi ba? Parang aapihin lang siya doon. 'Di ba? Hindi naman niya mailalabas yung mga gusto niyang sabihin katulad kahapon, 'di ba? Hindi naman niya ma-cross-examine pala itong si Ramil Madriaga. So ano pong punto kaya namang gawin 'yun sa Senate sa isang proper trial kung saan umaasa ang kampo ni VP Sara na mas patas ang labanan. Okay, so anticipated ni VP Sara na yung bloodbath na binabanggit niya mangyayari in the Senate, meaning papanik ito in the Senate na impeachment complaint. Posible. Actually, meron akong kwento. Hindi to, kasi yung pangalawang impeachment just to clarify, hindi po ako kasama sa impeachment defense team. Ang mandato ko po kay VP Sara, abogado po niya ako para dun sa perjury complaint na namin kay Ramil Madriaga. Pero ito po ako dyan tungkol sa bloodbath comment. And it's in relation to what you asked. Nung first impeachment complaint pa lamang, di ba ho, na-transmit na po sa Senado. Tapos, kakatapos lang po ng eleksyon at magsisimula na po dapat yung impeachment trial. So hindi pa po ako nagtatrabaho nun para kay VP Sara. Pero nag-text po ako sa kanya na baka dahil bago na yung composition ng Senate. Baka dahil mas marami ng kakampi, baka ma-dismiss ito on technical grounds. Kasi meron namang mga basihan and pinatunayan ito ng Supreme Court. Tapos sinabi niya na, no, but I want a bloodbath. Diba? So when she says bloodbath, mukhang she's really referring to a Senate trial. Okay, sige po. So, ano ang balak niyo ho ngayon? Meron ng pending na perjury case kayo sa RTC. Ano ngayon ang balak ninyo? Considering nga po na kahapon on live proceedings, napanood natin tong inyong tingin ninyo perjured po na witness. Yes, so clarify ko lang po, Manong Ted, yung perjury complaint na final namin ay nasa Office of the City Prosecutor of Taguig pa. Hindi pa wala pa sa RTC. I'm sorry. Opo. Go ahead, sir. Go ahead. Opo. Pero tama po kayo na yung testimonya ni Madriaga kahapon is under oath. Dahil nga po puro kasinungalingan yung sinabi niya, perjurious din po yun. So, hindi ko pa po nakakausap si
VP Sara tungkol sa whether magpa-file kami ng panibagong perjury complaint, pero posible pong mangyari yun. Oh, sige. So, attorney, salamat po at sa short notice kayo pinapapayag na makuhanan po namin ng panig sa nangyari po kahapon. Regards po kay Attorney Sal, attorney.